Pangungunahan ni Cardinal Giovanni Battista, Dean ng College of Cardinals, ang funeral mass ng namayapang si Pope Francis ngayong April 26. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gab Villegas. Nailipat na ang mga labi ni Pope Francis ngayong araw patungo sa St. Peter's Basilica mula sa Casa Santa Marta ayon sa Vatican. Inilipat ang labi ng namayapang Santo Papa kaninang alas 3 ng hapon, oras sa Pilipinas, na pinangunahan ni Cardinal Camerlengo Kevin Farrell. Mananatili ang labi nito sa loob ng Basilika hanggang sa kanyang libing sa araw ng Sabado, April 26, sa ganap na alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, na siya ring hudyat ng pagsisimula ng Novendiale o siyam na araw na pagluluksa ng Simbahang Katolika. Pangungunahan ni Cardinal Giovanni Battista Re, Dean ng College of Cardinals, ang funeral mass kung saan kasama niya magdiriwang ng misa ang mga patriarch, kardinal, arsobispo, obispo at kaparian mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa St. Peter's Basilica ay ililibing ang Santo Papa sa Basilica of St. Mary Major sa Roma. Isa sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa mga inaasahang dadalo sa libing ng Santo Papa. Samantala, nagsimula na rin ang unang General Congregation ng College of Cardinals sa Vatican, hudyat ng paghahanda para sa paparating na conclave kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis. Aabot sa 60 kardinal ang nagtipon sa Synod Hall para sa nasabing aktibidad. Nakatakda namang gawin ang susunod na General Congregation bago sumapit ang gabi oras sa Roma ngayong araw. Bukas naman ng hapon ay nakatakdang lumipad patungong Roma si CBCP President at Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David na isa sa mga cardinal electors para sa Papal Conclave na inaasahang gagawin 15 hanggang 20 araw matapos pumanaw ang Santo Papa. Pinangunahan rin ni Cardinal Pietro Parolin ang ikalawang gabi ng pagdarasal ng Rosaryo para sa kaluluwa ng Santo Papa. Ang Pilipinas ang isa sa mga bansa sa mundo na mayorya ng populasyon ay mga Katoliko. At sa kasaysayan ng simbahan, 3 Santo Papa pa lamang ang nakarating sa ating bansa. Una dito ay si Pope Paul VI na bumisita noong 1970 kung saan isa sa mga ginawa niyang aktibidad ay ang pagbisita sa mga informal settlers sa Tondo, Maynila. Si Pope John Paul II naman ay 2 beses bumisita sa ating bansa. Una noong 1981 para sa beatification ni Lorenzo Ruiz na siyang naging unang Pilipinong santo at noong 1995 para sa World Youth Day. At ang huli ay si Pope Francis na bumisita sa Pilipinas noong 2015 para dumamay sa mga naging biktima ng Super Typhoon Yolanda. Ang kanya ring papal mass sa Quirino Grandstand ang siya ngayong pinakamalaki sa kasaysayan na umabot sa 6 na milyon ang bilang ng mga dumalo. Mula sa People's Television Network, Gab Villegas para sa Balitang Pambansa.